Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa LTO portal online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure na meron na kayong active na email address at nabubuksan nyo po ito. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. And then hanapin at i-click lang natin itong LTMS portal under ng portal.lto.gov.ph. So ito po yon. At mapupunta tayo dito sa Land Transportation Management System na portal. At dahil wala pa tayong account at gusto nating mag-register, kaya i-click natin itong Register Now. At may makikita po tayong Terms of Agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan, i-scroll down nyo na lang po. Nasa 1 to 19 po lahat yan. At kung okay na at nabasa nyo na lahat, punta na tayo dito sa baba, may makikita po tayong ganito. Do you want to accept the terms of agreement? So dahil nabasa na natin at okay naman tayo, click lang natin tong box katabi ng yes, I accept para ma-checkan. At next dito tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So kung ano yung security code na makikita dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So for example, hindi nyo mabasa yung security code dito. So i-click nyo na lang po itong refresh security code para maiba yung security code at mabasa nyo na po. So kagaya nito, nag-iba na yung code. Tapos nababasa ko na P9HXG. So yun po yung ilalagay ko dito. Basta ulitin ko kung ano yung security code na makikita dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong next. At mapupunta na po tayo dito sa pagpili ng registration type. So kadalasan naman ginagamit natin kung tayo lang yung magpapa-register, enroll as an individual yung kiniklik dito. So i-click natin itong enroll as an individual. At mapupunta na po tayo dito. So kung nakikita ninyo, may tanong po na nakalagay dito sa baba. Do you have a Philippine driver's license or conductor's license? So dahil wala pa tayong driver's license at gusto pa lang nating mag-register, so i-click natin itong no. At pagkatapos i-click natin itong next. At sunod mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng nationality. So may tanong naman dito, are you a Filipino citizen? So kung kayo ay Pinoy, i-click nyo itong yes. Kung hindi naman, i-click nyo ang no. At dahil sa ako ay Pinoy, so yes yung pinili ko. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At sunod, dito naman tayo sa pag-fill up ng personal information. So dito kailangan natin fill upan yung pangalan ninyo. Lagay natin yung last name, first name at middle name ninyo. So make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng first name, last name at middle name ninyo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo, kung kailan kayo pinanganak at yung gender ninyo. So kayo nang bahalang mag-fill up dyan. Alam nyo na yan. Basta make sure lang hindi magkakabaliktad yung last name, first name at middle name, tapos yung date of birth ninyo, yung month, year at day. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng mother's maiden name. So ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So take note, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So make sure hindi magkakabaliktad din yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. At kung na-double check nyo na lahat at okay naman, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So ito yung sinasabi ko kanina na dapat meron na kayong email address. And make sure yung email address ninyo is active at nakaka-receive ng email. At make sure na bubuksan nyo ito kasi magsasend po ng link doon si LTO. So dapat mabuksan nyo po within 24 hours yung link na yun para ma-activate po yung account ninyo. Kasi mag-e-expire po yun within 24 hours. So ilagay nyo na lang po yung email address niyo at confirm email address. So make sure magkatulad lang yung email address at confirm email address na ilalagay ninyo. At pagkatapos ilagay nyo na din po yung cellphone number ninyo dito. So i-double check nyo pong maigi na tama yung contact information na nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong create account.
At pagkatapos may makikita na kayong ganito, you are successfully registered. So registered na daw yung account ninyo, so nag-send sila ng link doon sa email address na nilagay ninyo. And make sure yung link na yun ay na-click ninyo within 24 hours. Kasi ma-expire po yung link within 24 hours. So dapat nabuksan ninyo, kagaya sa akin February 10, so February 11 mag-expire na yung link. So i-click nyo na lang po itong okay. At mapupunta kayo dito sa LTMS portal login. Hindi pa kayo pwede makalogin kasi wala pa kayong nagawang password. So kailangan nyo po munang maggumawa ng password ninyo. So ang gagawin ninyo, punta kayo sa inyong Gmail account. So ayun na nga, mga 2 minuto lang may na-receive na akong email na kagaya nito. So 2:34 ako nag-apply, tapos 2:36 may email na si LTO sa akin. So nandito na yung link na sinasabi niya. So nandito yung pangalan ninyo at kung anong date kayo nag-register. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat within 24 hours ay na-click na ninyo itong link na ito. So para makaproceed tayo, i-click nyo na lang po itong link na kulay blue. Kung hindi kayo makaproceed dyan, dito kayo sa baba, yung link na nandito sa baba. So kahit saan dyan na kulay blue yung i-click ninyo, basta nakaproceed kayo, okay na po yan. So pagkatapos kung maklik yung link, napunta na po ako dito sa paglalagay ng new password at confirm password. So make sure guys, magkatulad yung ilalagay ninyo na password at confirm password. At dapat nasa minimum na 8 characters, hindi bababa ng 8 characters yung password na ilalagay ninyo. At dapat may isang letra at isang number. At dapat yung letra may maliit at malaking letra na ilalagay ninyo dapat. So for example, ganito yung ilalagay ninyo. Sa akin, Dabs 12345. So may maliit na letra at may malaking letra. Tapos may numbers. So pwede na po yan. And make sure guys na tatandaan ninyo yung password na ilalagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema sa pag-login. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong set password for login. At may makikita na po kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So okay na po yung account niyo, verified na po at na-confirm na po ni LTO. At dito sa baba may makikita po kayong mga numbers dyan. Ito po yung LTO client ID number ninyo. So make sure i-screenshot nyo yan or i-copy nyo yan para hindi nyo makalimutan. Kasi napaka-importante po ng LTO client ID number natin kasi ito yung gagamitin natin once mag-login tayo sa ating LTO account online. So kung na-screenshot nyo na or na-copy nyo na itong LTO client ID ninyo, so pwede na kayong maglagay ng password dito. So yung password na ginawa nyo kanina, yun po yung password na ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na yung password ninyo, i-click nyo na po itong sign in. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong LTO account online. So nandito na po yung account ninyo. If ever gusto na ninyong mag-take ng exam, pwede na po kayong mag-take dito. If ever gusto niyo makita yung mga history ninyo or mga transaction ninyo, makikita nyo na po dito. So kung may driver's license na kayo, makikita nyo rin po dito yung digital ID card ninyo. So i-click nyo na lang po ito. Pero sa ngayon wala pa tayong digital ID card, so wala pa tayong makikita dyan. Pero if ever meron na, pwede nyo nang i-click yan kahit wala na kayong driver's license na card. Mag-login lang kayo dito at pwede nyo nang ipakita sa mga officers ang LTO driver's license niyo na nandito sa inyong LTO account online. At kung gusto ninyong mag-take ng exam sa LTO, may mga videos na po ako ng mga exam reviewer. Panoorin nyo na lang po at ilalagay ko na lang po yung mga link sa description box. Kayo na pong bahalang mag-review. At para naman sa mga gustong kumuha ng student driver's permit at para sa mga gustong kukuha ng non-professional driver's license, may mga videos na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box. So kayo nang bahalang maghanap.